Lahat ng siga sa Tondo ay nirerespeto ang binatang si Minyong o mas kilala sa tawag na Minyong Demonyo, ang binatang hari ng Tondo. Kapag kasi may aberya o kaguluhan sa kanilang lugar, ay siya lagi ang nakakaresolba ng mga ito. Kung hindi niya nakukuha sa magandang usapan, ay dinadaan kaagad niya sa isang laban at kung sino ang matatalo ay siya ang masusunod ang desisyon. Maski ganon si Minyong, ay magaling naman itong makipagkaibigan at makipagkapwa-tao, kaya naman kuhang-kuha niya ang respeto ng kanyang mga kababayan. Sakalang naman siya nag-aamok o napapasok sa isang gulo kapag mayroon siyang hindi nagustuhan sa kanilang lugar, gaya ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot, pagsusugal at ginagamit pa ang lamay para lamang magkapera. Mga iligal na gawain ang pinakaayaw ng binata, kaya karabihan ang galit sa kanya ay mga nababangga niyang may negosyo na bawal sa batas ng tao at batas ng Diyos. Kaya din siya binansagan sa ganong pangalan dahil halos mga demonyo na rin ang mga kaluluwa ng kanyang mga naitutumba o napapaslang niya. Pagdating sa usapang halang ang bituka, ay mas halang pa siya sa mga ito kapag nagalit. Isang araw, habang nagiinuman sina Minyong at ng kanyang mga tropa, bigla na lamang may pumaradang magarang sasakyan sa kanilang tapat. Iniluwa nito ang isang driver at ayon na rin sa kasuotan ng lalaki, saka hinanap ang nagngangalan ng Minyong Demonyo. Pinatay muna ng binata ang hinihit-hit na sigarilyo bago ito nagsalita. Pero hindi tumugon ang lalaking driver. Bagkus, ngumiti lamang ito sa binata saka bumalik sa sasakyan at lumapit sa likurang pintuan. Binuksan niya yon at doon naman lumabas ang isang binatang may itsura. Magara ang kasuotan at halatang mayaman. Ngumiti din ito sa kanila saka naglakad palapit. Kumusta? Ako nga pala si Archie, tubong probinsya ng Sierra Madre. Naparito ako dahil sa isang tao. Sino sa inyo nagngangalang Minyong Demonyo? Ako. Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Pagkakaperang ba yan? Kung sa mabuti manggagaling, tinatanggap ko. Pero kung sa kasamaan, mas mabuti pang umalis na kayo. Tunay ngang may prinsipyo at dignidad ka. Maski kilalang kilala ka bilang siga dito sa inyong lugar. Baka gusto mo rin makakilala ng isang siga sa Sierra Madre. Bahagyang napahimas sa baba si Minyong. Sa kanya tinignan ng mga kasamang hindi pa lango sa alak na may katanungan sa mga mata. Pero dahil hindi siya makuha ng mga kaibigan sa gusto niyang ipahiwatig, ay muli niyang binalingan ang mayamang binata. Ano bang nais mong ipabatid, ha? Archie, baka mo? Trabaho ba yan o ano? Naguguluhan kasi ako sa iyo eh. Mas lalo mo naman kaming nilalasing dahil sa pagpapaisip mo sa amin. Parang trabaho na rin. Pero lubhang delikado. Teka, para maintindihan nyo, ay papaliwanag ko sa inyo na mabuti. May magaganap kasing pistahan sa aming lugar. Naghahanap kami ng pwedeng ilaban sa mga kalaban naming negosyante. May nakapagsabing puntahan daw kita at tiyak na papayag ka sa alok ko. Ikaw kasi ang hinahanap kong may kakaibang katangian eh. Siga, barumbado, pero may pagmamalasakit sa kapwa. Paligsahan ba ka mo? Parang sabong, ganon? Pagsasabungin nyo kaming mga mapipili ninyo? Medyo tama ka sa iniisip mo. Pero hindi naman sabong. Pwedeng boxing. O pwede naman kaya wrestling. Minyong, 50,000 piso mapapanalunan mo sa bawat laban ng iyong mapapanalo. Maliban pa sa bonus na ibibigay ko kapag ikaw naging kampyon. 10 laban ang magaganap. At kapag naipanalo mo ang lahat ng yon, ay kikita ka ng kalahating milyon. Tapos halimbawang dagdagan ko pa ng kalahating milyon, ay 1 milyon na kaagad ang iyong mahawakang pera. Yun ay kung papayag ka sa alok ko. Kung hindi naman, maghanap na lang kami ng ibang may lalaban at tatanggap ng hamon. Napalunok ng laway si Minyong Demonyo sa mga narinig
lalong-lalo na ang halaga ng perang maiuwi kung sakali. Bahagya namang napapatango ang dalawa niyang kaibigan na natitirang hindi pa masyadong lango sa alak. O sige, kung halimbawang tatanggapin kong hamon, pwede ko bang isama ang aking dalawang kaibigan? Paano pala ang gastos? Sa'yo din ba? Ikinalulungkot ko, Minyong ha. Pero tig-isa lang ang dapat namin kunin. Sa gastos naman ay magsawa ka magwaldas ng pera. Sky is the limit. Pagbalik mo, saka mo lamang ililibre ng iyong mga kaibigan. Yun ay kung mananalo ka sa lahat ng laban at makakauwi ka ng buhay. Huwag mo akong maliitin, Archie. Wala pang nakatalo kay Minyong demonyo. Kukunin ko ang kampyonato, tandaan mo yan. Kailan tayo mag-umpisang babiyahe? Malayo ba? May kalayuan din, Minyong. Kaya magdala ka ng mga magagamit mo. At baka matagalan ka doon sa aming probinsya hanggang sa matapos ang paligsahan. O sige, hintayin nyo na lamang ako dyan at kukuha lamang ako sa bahay ng mga ilang piraso kong damit. Magpapaalam na din ako sa mga iba kong kaibigan at pagbalik ko, magpe-fiesta kami dito sa Tondo. Napangiti si Archie saka tumingin sa kanyang driver. Ngumiti din ito bago pumasok ng kotse saka inumpisahang paandarin. Hinahatid naman ng tanaw ng mayamang binata si Minyong pauwi sa tirahan nito sa may hindi kalayuan. Kaagad din itong bumalik na may daladala ng isang bag. Muli itong nagpaalam sa dalawa niyang kaibigan na patuloy pa rin sa pag-iinom ng alak. Saka siya pumasok sa pintuan ng kotse na pinagbuksan ni Archie para sa kanya. Humugot muna ng malalim na paghinga ang binata, saka isinarado ang sasakyan at pumasok naman sa harapang pintuan. Tara na Manong. Total paggabi pa naman. Tiyak naman maliwanag na kapag makarating tayo sa ating lugar. Sa pamamagitan ng pagtango at may magalang na pagsagot sa kanyang binatang amo na tinawag pa niya itong senyorito, ay kaagad na pinaandar ng lalaking driver ang kotse. Nangunot naman ang noo ni Minyong sa sinabi ni Archie, subalit nanahimik na lamang ito saka umupo ng komportable sa upuan. Umaga na nga nang makarating sila sa bayan ng Sierra Madre. Mula roon ay babiyahe ulit sila papasok sa isang probinsya kung saan ang lugar ni na Archie. Mahabang mabatong daan ang kanilang pinagtas. Mahimbing pa ring natutulog si Minyong ng mga sandaling yon. Hindi kasi siya sanay sa mahabang biyahe dahil nahihilo ito dala ng pagkabagot. Kung hindi lang sa perang malaki ang halaga, ay hindi niya papatulan ang alok sa kanya. Minyong! Minyong, gising na! Nandito na tayo! Ayusin mo na ang sarili mo dyan! Pupungay-pungay pa ang mga mata ni Minyong habang kinukusot-kusot. Pagbukas ng sasakyan, ay kaagad niyang iginala ang mga mata sa lugar. Saka lamang niya napagtanto na nasa isang liblib silang nayon. Dismayado tuloy siya sa kanyang nakita nang akala niyang lugar ng mayayaman ang pagdadalan sa kanya ay hindi pala. Ano bang klaseng lugar to? Sigurado ka bang dito ka nakatira? Baka naliligaw ka lang ha? Baka napadaan lang tayo rito at may kakausapin ka importanteng tao. Tama ba ako, Archie? Mali ka, Minyong. Dito ka talaga namin dinala. Mamaya ko na ipagtatapat sa iyong lahat. Ang mabuti pa, pumasok na tayo sa aming kubo nang makapag-almusal. Nahiwagaan si Minyong sa mga sumunod na naririnig mula kay Archie. Mas lalo tuloy na dagdagan ang mga katanungan sa kanyang isipan, pero gaya ng dati ay winawaglit muna niya ang mga yon sa kanyang isipan at minabuting sumunod na lamang sa mga ito papasok sa kubo. Doon ay tumambad sa kanila ang napakaraming iba't ibang pagkain. Kaagad namang tumunog ang tiyan ni Minyong dahil sa mga nakahain. Pagtingin niya kay Archie ay tinanguan siya nito sa kanginitian. Marahan namang kinuha ng binata ang isang hita ng litsyong manok. Sa kanya ito inumpisahang lantakan. Sa sobrang sarap ay hindi na niya namalayang mauubos yun at sinunod ang isa pa. Napakurot pa siya sa litsyon baboy na nakahain na may pagkalutong-lutong na balat. Kumain ka lang dyan, Minyong, at magpakabusog. Pagkatapos mo dyan, saka ko ulit kita kakausapin ng masinsinan.
Alam ko maraming bumabagabag sa iyong isipan, kaya't sasagutin ko yan lahat mamaya. Sige, sige lang. Pero mamaya na. Dalantakan ko muna ang mga ito. Abay, ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na luto eh. Ibang-iba ang lasa kumpara sa mga nasa syudad. Nakala mo tinipid sa Ricardo. Etong mga to, solid ang pagkakatimpla eh. Hinayaan na lang muna ang binatang kumain at hindi kinausap. Tuwang-tuwa sila kay Minyong dahil napaka-natural nito kung kumilos. Walang bahid na kaplastikan. Halos lahat na nakahaing pagkain sa lamesa ay natikman ng binata. Natapos lamang niya sa pagtikim ng mga prutas hanggang sa ito ay dumighay ng malakas pagkatapos uminom ng isang basong tubig. Napahimas pa siya sa tiyan nito na bahagyang lumaki dahil sa kabusugan. Dinala muna si Minyong sa isang silid para makapagpahinga at maiayos na din ang mga dalang gamit. Pagkatapos ay sina Archie naman ang kumain. Nang matapos ay saka pa lamang ulit kinausap ng mayamang binata ang binatang Siga. Ano Minyong? Nakahanda ka na bang malaman ang buong katotohanan? Kanina pa Archie. Sana hindi niyo ako pinaglolo ko lamang ha. Sayang ang pagod ko nagpunta rito kung wala naman talagang 1 milyong halaga. Napabuntong hininga muna si Archie bago ito muling nagsalita. Inaamin ko Minyong ha, nagsinungaling kami tungkol sa isang detalye. At kung pagdating naman sa pera, wala kang dapat ikabahala. Totoo ang 1 milyon na maiuwi mo. At hindi lang yon, marami ka pang inosenteng buhay ang maliligtas. Pwede ba Archie? Diretsuhin mo na lang. Sumasakit na ang ulo ko sa totoo lang eh. Okay, sige. Hindi pang karaniwang mga tao ang iyong makakalaban Minyong. Mga aswang ang mga ito. At hindi lang basta-basta dahil mga gabunan sila. Ah, ano ka mo? Aswang? Napahalakhak si Minyong habang si Archie naman, pati ang matandang driver ay napatango. Hindi naman inaasahan ng mga taga-nayon ang naging asal ni Minyong na tila ba walang takot itong naramdaman. Ano to Archie? Kasama pa rin ba ito ng kalokohan mo? Pinagsasabi mong aswang eh. Wala namang aswang dito sa mundo eh. Katang-isip lamang sila na ginawang panakot sa mga bata no. Aswang daw. Nakakatawa. Muling tumawa si Minyong. Pero sa pagkakataong yun ay unti-unti siyang sumeryoso nang mapansin niya ang lahat ng residente na seryosong nakatingin labang sa kanya. May sa kung anong aurang bumabalot sa mga ito na kumukumbinsi sa kanyang isipan na totoo ang sinasabi sa kanya ng masamang binata, na totoo talaga ang mga aswang na tinutukoy nito. Minyong, sa maniwala ka man o sa hindi, totoo ang sinasabi ko. Ang mga lahi ng mga aswang na gabunan na gumagambala sa amin ay mga klase ng mga aswang na mahilig sa babae. Dahil sa nagawa na naming labanan sila, ay mga anak namin ang kanilang dinukot. Saka lamang namin sila maliligtas kung lalabanan namin sila isa-isa. Kapag nanalo kami, ibibigay nila ang aming mga anak bilang pusta. Pero kapag natalo naman nila kami, sa kanila na ang aming mga anak bilang mga pagkain. Ibibigay pa namin ang aming mga asawa bilang mga magiging reyna nila at punlaan ng kanilang mga sisidlan. Hindi man makapaniwala sa biglaang revelasyon, ay pinilit na lamang ni Minyong demonyo na pakalmahin ang sarili at sumabay sa agos. Tutal wala namang mawawala sa kanya kung maniniwala siya sa mga ito. Isa pa'y, maski naman halimbawang totoong may aswang nga, ay hindi pa rin siya natatakot. Kung totoo man o hindi mga sinasabi mo tungkol sa mga aswang na yan, wala akong pakialam. Basta ang importante sa akin ay ang pera. Kaya sabihin mo sa akin Archie kung ano mga dapat kong gawin para makuha ng aking premyo nang makauwi na ako sa amin. Minahon ka muna at kalmahin ang sarili mo Minyong. Gabi idadaos ang laban, pagsapit ng kabilugan ng buwan. Isa-isang dadayo ang mga gabunan dito para sa kasunduan para sa paligsahan. Kaya may panahon ka pa para mag-insayo. Di na kailangan. Batak na ako sa laban. At isa pa,
Atat na akong makakita ng aswang. At kung totoo nga sila, pagsisisihan nilang makaharap ang isang sigang katulad ko, si Minyong demonyo. Tiwala naman ako sa iyong kakayahan Minyong. Kaya kita napili. Kung ganon, tapos na ang usapang ito. Mga kasama, balik na kayo sa inyong mga gawain. Agad na bumalik sa normal ang lahat na tila walang naganap na pagpupulong. Simpleng galawan ulit ang namutawi sa paligid. May nagsisibak, may nagwawalis, may nagsisiga ng mga tuyong dahon, may nagkukumpuni ng mga sira nilang bahay at may nagpapakain ng mga alaga nilang hayop. Si Archie naman ay bumalik sa kanyang kotse kasama ang matanda nitong driver. Nang makaupo, bago isara ang pintuan, ay tinawag muna niya si Minyong na kaagad namang sumunod. Pumasok din siya sa sasakyan, saka ulit pinaandar ng driver at tila ba may importante silang pupuntahang bagay. Sa isang medyo liblib na gubat sila dumiretso. Paghinto ng sasakyan ay saka sila nagsibabaan. Sumunod si Minyong kung saan papunta ang dalawa hanggang sa makarating sila sa tila isang lumang lagusan na natatakpan ng mga ligaw na dahong gumagapang at naglalambitinan. Pagkahawi ay doon na pagtanto ni Minyong na isa pala yung yungib na napabayaan na. Pumasok sila roon at sinabihan siyang mag-ingat sa bawat niyang hakbang dahil maraming namugad doong mga iba't ibang klase ng mga ahas. Halos hindi na nga huminga ang binatang siga sa paghakbang. Mabantayan lamang ang bawat niyang pagkilos dahil sa isip niya ay isa lamang ang buhay at wala na itong rewind. Takdang titig naman Hindi yata ako sa mga aswang mamamatay kundi sa mga ahas na ito. May banakon pa ata rito Ano ba kasi ginagawa natin sa lugar na ito Archie? Dahil sa biglaang pagsalita ni Minyong ay umalingaw-ngaw sa buong paligid ng kanyang salita hanggang sa may tumugon dito na isang nakakatakot na angil ng isang mabangis na nilalang. Nagising na siya. Kailangan na natin magmadali bago pa siya makawala. Mas magiging delikado kapag siya na ang ating napakawalan. Wala nang pakialam sina Archie at ang matandang driver sa mga ahas na sinasabi nila. Maski si Minyong ay wala sa konsentrasyong sumunod ito sa dalawa. Kinukutuban tuloy siya na tila may kakaibang nangyayari na hindi niya pa rin maipaliwanag kung ano yun. Para bang hindi siya nakakaramdam ng takot kapag aswang na ang pinag-uusapan. Pero sa hiwaga ng pagkatao ni Archie siya, mas nag-aalala. Ano nga ba talaga gusto mo mangyari Archie Napakahiwaga ng iyong pagkatao Masyado ka malihim. Hindi ka naman siguro gagastos ng napakalaking halaga kung wala din itong kapalit na napakalaking pabor sa'yo, hindi ba? Pwes, hindi lang pala sa mga aswang ako dapat na mag-ingat Sa'yo din pala. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, ay nakarating sila sa parteng may kulungan na napapalibutan ng makakapal na bakal. Nanlaki ang mga mata ni Archie nang makita nito ang isang gilid na wakwak at putol na ang mga bakal at nawawala ang nilalang na nakakulong rito. Hindi ito maaari. Naku, yung matandang aswang na sila kay Igo, nakawala. Masyado siya mapanganib sa mga tao. Minyong, magmadali ka. Kailangan natin maunahan ang aswang na yon sa paglabas dito at bigyang babala ang mga kanayon namin. Paniguradong malaking gulo ang mangyayari kung sakali. Sige. Maski naguguluhan, ay nagawa pa ring mauna ni Minyong sa pagtakbo. Pare-pareho silang kumaripas hanggang sa bigla na lamang silang nakarinig ng isang malakas na alulong na tila nanggagaling sa labas ng tunnel. Kinilabutan sila pare-pareho dahil sa tinis ng boses ay nakakapanindig balahibo talaga sa pandinig ng isang ordinaryong tao. Minyong, kilos na! Huwag mong paninsinin yun! Madali ka! Muli silang tumakbo at pagkalabas ay dali-dali silang sumakay sa kotse. Pinaharurot ito ng matandang driver pabalik sa nayon, subalit hindi pa man sila masyadong nakakalapit ay malakas na hiyawan na ang kanilang sumunod na narinig
na tila ba naghihinagpis at humihingi ng tulong. Anong nangyayari? Seryoso na ba talaga ang lahat ng kaganapang to? Hindi ka pa rin ba kumbinsido? Sa kabila ng lahat ng narinig mo at naramdaman, Minyong, gusto mo talagang makakita ng aswang at nilalapang mga tao? Pwes, maghintay ka! Medyo tumaas na ang boses ng binatang mayaman ng mga sandaling yun. Pagdating nila roon ay doon pa lamang napalunok ng sariling laway ang binatang dayo nang makita niya ang isang mabangis na nilalang na may mahabang puting buhok, kulubot ang balat at may nakakapanindig balahibong itsura habang hawak-hawak ang isang lalaking humihingi ng tulong. Abala ang nilalang na yon na nilalantakan ang mga lamang loob ng lalaking unti-unti nang nawawalan ng buhay. Aswang! Ganyan pala itsura ng aswang! Totoo nga! Ngayon mo sabihin, Minyong, buo pa din ba ang tapang mo makipaglaban sa mga aswang na tinutukoy namin? Kung hindi ka pa naduduwag, lumabas ka ng kotse at harapin mo ang aswang na yan. Siya sila kay Igo, ang pinakamalakas at pinakamatandang gabunan dito sa aming lugar. Aminado si Minyong na sa mga sandaling yon ay nakaramdam siya ng takot. Kauna-unahan sa kanyang sistema ang daluyan ng ganong pakiramdam. Unang beses din kasi siyang makakita at makaengkwentro ng ganoong nilalang na sa panaginip ay hindi niya naisip na totoo ang mga ito. Pero dahil sa may paninindigan siya, ay pinilit niyang iwinaglit sa kanyang sarili ang takot. Binuksan niya ang pintuan ng sasakyan, saka siya marahang lumapit sa matandang aswang. Hoy! Lakay Igo! Huwag mong saktan ng mga inosenteng tao at walang kalaban-laban sa'yo. Ako ang harapin mo ng isang laban. Ako si Minyong. Minyong demonyo ang siyang tatapos sa iyong kasamaan. Halika! Tayo magtuos! Marahas na rapalingon kay Minyong ang matandang aswang. Itinigil nito ang pag-atake at pagdamba sa mga taong gusto niyang lapain. Parang isang mabangis na aso ito kung maglakad ng barahan palapit sa binatang dayo. Tinatagan naman ni Minyong ang sarili, saka ikinuyom ang mga palad. Sa pilitan din niyang inihakbang ang mga paa palapit sa aswang na nakatingin sa kanya ng masama. Hindi na niya tuloy alam ang tunay niyang nararamdaman ng mga sandaling yun. Magkahalong emosyon ang tumatakbo sa kanyang sistema. Tila ba nagtatapang-tapangan na lamang kasi siya dahil ayaw niyang mapahiya at mawala ang respeto sa kanya ng mga tao. Sa tamang distansya ay huminto sila pareho. Ngumiti ng malapad ang aswang na sila kay Igo, saka ito nagsalita. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa walang kwenta, binata. Piliin mong bagtasin ang tamang landas at huwag papalinlang sa kislap ng pera. Tandaan mo, iisa lamang ang buhay na kailangang ingatan at huwag mo itong sayangin para lamang sa iyong pagkalinlang. Marami ka pang oportunidad na Hindi na natapos ng aswang na si Igo ang sasabihin nang sa balikat niya ay biglang tumama ang isang bala na galing sa isang malakas na putok ng baril. Paglingon nila ni Minyong sa pinanggalingan ng putok ay nakita nila si Archie at ang matandang lalaking driver nito na may hawak-hawak na malakas na kalibre ng baril. Archie! Anong ibig sabihin nito ha? Ibabaan yung mga baril nyo! Baka tamaan din ako, mga tarantado kayo! Marami nang napapatay ang aswang na yan sa aming mga kanayon, Minyong. Alam kong mabilis kang umilag dahil sanay ka sa ganito. Pero huwag kang babagal-bagal. Pasensya ka na. Muling nagpaputok si Archie at ang driver nito. Dala ng pagkabigla ay hindi kaagad nakagalaw si Minyong. Hindi na rin niya maiwasan ang paghablot sa kanya ng matandang aswang habang bumabaon sa kanyang katawan ang iba sa mga balang pinakawalan ng dalawa. Magkaganon man ay hindi pa rin sila tumigil sa pagpapaputok. Inilayo ng aswang ang binatang dayo at nang mawala ang mga ito sa paningin ni na Archie ay saka pa lamang sila tumigil sa pagpapaputok, saka napailing.
Pasensya ka na, Minyong. Pero mas mahalaga ang buhay ng aking mga kanayon kaysa sa'yo. Paalam! Bumagsak ang mga balikat ni Archie na tila nawalan na ng pag-asa. Napayuko ito at napatingin sa lupa habang tumatagaktak ang malagkit niyang pawis, dala ng pinaghalong kaba at takot na naramdaman. Panay naman pagpupumiglas si Minyong habang tangay-tangay siya nila kay Igo, subalit habang nababawasan ang dugo niya sa katawan dahil sa mga tama ng baril na natamo, pahina din siya ng pahina hanggang sa mawalan siya ng malay. Natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na nasa hindi niya kilalang lugar. Hindi naman siya makatayo para suriin ang paligid dahil sa mga sugat na may tali ng mga telang basta-basta na lamang pinunit. Nakatapal din dito ang mga dahon na tila mga halamang gamot ng isang albularyo. Gising ka na pala. Mabuti naman at hindi malubha ang iyong mga sugat. Nakuha pa sa mga halamang gamot pero matatagalan bago ka makabawi ng lakas. Niligtas mo ko? Bakit? Hindi ba't kalabang kita at isa kang aswang? Minyong ang pangalan mo, tama ba? Oo. Bakit? Ang bantot Aba, loko tong matandang aswang na ito Pero Minyong, seryoso itong sasabihin ko sa'yo. Hindi lahat na magpapakita sa'yo ng kabaitan gagawan ka ng mabuti, at hindi lahat ng masama ang pagkakakilala mo'y gagawan ka ng masama. Matuto kang pag-aralan ng iyong mga makakasama para hindi ka laging nadadala sa alanganing sitwasyon na pwede mong pagsisihan sa huli. Paggaling mo ay iiwanan na kita at bahala ka na sa iyong buhay dahil hindi mo na ako makikita pa kahit na kailan. Pero ako'y iyong mararamdaman pagdating ng tamang panahon. Masyadong matalinghaga ang mga sinasabing kataga nila kay Igo, kaya hindi ito lubos na maunawaan ng binata. Nadagdagan tuloy ang sakit niya sa ulo, kaya bumalik siya sa pagkakahiga. Pagkatapos ay huminga ng malalim, sa kadahan-dahang ipinikit ang mga mata. Nakangiting pinagmamasdan siya ng matandang aswang nang walang kaalam-alam. Desidido na kasi sila kay Igo sa kanyang gagawin. Alam niyang tama ang kanyang magiging desisyon pagkalipas ng ilang araw. Kaysa mapunta sa wala ang lahat ng kanyang paghihirap, ay susugal na siya sa pagkakataong ito. Ibang pag-aalala naman ang bumabalot sa pagkatao ni Archie. Alam niyang may kakaibang mangyayari dahil sa pagdukot nila kay Igo sa binatang kanilang ilalaban sana sa mga aswang. Hindi niya maipaliwanag, pero para bang hindi pabor sa kanya ang mga kaganapan na tila ba mas naging komplikado pa ang lahat. Pero dahil sa ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano, ay mas minabuti na lamang niyang pakalmahin ang isipan. Inayos ang sarili, saka humabilo sa mga nagluluksahan niyang mga taga-nayon na nalagasan ng pamilya ng matandang aswang. Ang matandang driver naman niya ay napapailing na lamang kapag nagtatama ang kanilang mga mata. Parang gusto nitong sabihin na hindi dapat ganoon ang kanilang ginawa sa binatang si Minyong, lalo na sa harapan pa ng kanilang mga taga-nayon. Maski hindi nila sabihin, ay paniguradong may nakakita o nakapansin sa kanilang ginawa, kaya hindi na sila sigurado ngayon na pagkakatiwalaan pa silang lahat ng mga residente doon. Sa palagay ko naman, Manong, walang nakapansin, kaya wala tayong dapat na ipag-alala. Kung halimbawa mang meron at maging tinik siya sa ating mga binabalak, hindi ako magdadalawang isip na paslangin sila. Walang makakapigil sa ating, Manong. Ipinapangako ko yan sa'yo. Wala. Sumilay ang nakakalokong ngiti sa mga labi ni Archie na sinigundahan naman ng kanyang driver. Ang iba naman sa mga residenteng nakatira sa maliit na nayong yun ay pasimpleng napapasulyap sa dalawa na may halong pagdududa. Hindi lamang sila nagpapahalata dahil baka kung ano pa ang magawa sa kanila ng mayamang binata, lalo't marami itong pera na kaya niyang gamitin para gumawa ng masama.
Habang mabilis na lumilipas sa mga araw, dumating na din ang pinakahihintay na sandali nila kay Igo. Siniguro muna niyang nanumbalik na ng husto ang lakas ni Minyong. Sa kanya isa sa kutuparan ang mga ninanais niyang gawin at yun na nga ang nakatakdang sandali. Marahan siyang lumapit sa binatang kumakain ng prutas. Sa pagtawag niya ng pangalan nito ay dali-dali siyang nilingon. Itinigil naman ni Minyong ang pag-aalmusal. Sa kanya hinarap ang matandang aswang. Bakit Laki Igo? Mukhang may mahalagang sasabihin na. Hindi ba pwedeng... Napako sa kinatatayuan ng binata nang makipagtitigan ito kay Lakay Igo. Tila may kung anong kuryente ang bumabalot sa sistema nito na hindi niya magawang pigilan o labanan. Nakatirik lamang ang kanyang mga mata na bumuka ang bibig na may bahagyang kalakihan habang tagaktak ang pawis pero hindi niya magawang punasan. Halos mapigtas na rin ang mga ugat sa lieg ng binata dahil sa konsentrasyong ginagawa dahil para bang hinihigop ang kanyang kaluluwa ng isang kakaibang enerhiya hanggang sa hindi na niya nakayanan pa at halos sakalin na niya ang sarili dahil bigla na lamang nagbara ang kanyang lalamunan dahilan para mahirapan siyang huminga at tuluyan nang nagdilim ang kanyang paningin hanggang sa humantong na pagkawala niya ng malay. Matulog ka ng mahimbing Minyong. Paggising mo ay harapin mo ang bagong ikaw na magtutuwid sa lahat ng baluktot na nangyayari at magtatama ng lahat. Yakapin mo ang bago mong pagkatao. Paalam iho, hanggang sa muli nating pagkikita. Nakangiti sila kay Igo habang unti-unti na siyang nagkapira-piraso sa katinangay ng malakas na bugso ng hangin. Nilisan niya ang sariling buhay dahil pagod na din siya sa kanyang katandaan. Banaag sa mukha ng matanda ang labis na kaligayahan. Maaga pa lang nang mawalan ng malay si Minyong, pero gabi na nang balikan siya ng kanyang ulirat. Iba yung gaan sa pakiramdam ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling yun, na tila ba kayang-kaya niyang lumutang sa ere. Pagtayo ay isinara niya ang mga kamao at laking gulat niya nang lumagutok ang kanyang mga daliri nang hindi siya nasasaktan at lumabas ang napakaraming ugat nito sa braso. Nagtataka man ay ibinaling na muna niya ang utak sa ibang iisipin hanggang sa sumagi sa kanyang isipan ang matandang aswang na tumangay at gumamot sa kanyang mga sugat, si Lakay Igo. Lakay Igo! Lakay Igo, nasan ka? Pero walang lumabas na matanda. Bagkus, kakaibang lamig na samyo ng hangin ang dumampi sa kanyang mukha. Walang ano-ano'y bigla lamang niyang naalala ang mga pangaral sa kanya nito na parang ipinapahiwatig na rin na hindi na sila magkikita pang muli sa personal at tanging sa isipan na lamang sila magkakausap. Naputol lamang ang malalim na pag-iisip ng binatang siga nang marinig niya mula sa labas ang mga kakaibang huni o boses na nagmumula mula sa labas ng kanilang tirahan. Dahan-dahan siyang lumabas doon saka mas lalong pinakiramdaman ng paligid. Pero hindi pa man lubos na nakakalayo sa pintuan ng binata ay may dalawang nilalang na mula sa itaas ng mga puno ang lubundag at pabulusok siyang inatake gamit ang matatalas na kuko ng mga ito. Sa talas ng pakiramdam ni Minyong ay nagawa niyang maiwasan ang mga yon at gamit ang taglay na bilis at lakas ay walang kahirap-hirap niyang nasakal ang mga ito. Sa kanya pinilipit ang mga lieg. Kaagad na sabay na binawian ng buhay ang mga nilalang na yun. Mga aswang? Pero bakit nila ako inaatake? Bakit parang ayaw lang naman nila akong kainin pero may gusto silang makuha mula sa akin? Ay lintik na. May iba pa palang mga kasamang dalawang bokong na ito . Nagsilabasan ang mga nagbabagang mga mata habang nanilisik sa kadiliman ng lugar. Sa tansya ni Minyong ay tila isang pulutong ang mga yon
na sa pakiramdam niya ay siya talaga ang pakay ng mga ito. Nakapalibot sa kanya ang iba at tila ba naghihintay lamang ng hudyat para umatake. Maya-maya pa'y lumantad ang isang lalaking may edad na rin. Puti at mahaba rin ang balbas at buhok, pero mas mabangis ang muka kaysa kay Lakay Igo, na sa obserbasyon ng binata ay hindi ito mapagkakatiwalaan. Hanggang sa sinabi nito kay Minyong na kung ayaw nitong masaktan ay isuko na lamang sa kanila ang bertud ng pinakamatandang gabunan na sila kay Igo. Pero kung magmamatigas siya ay hindi sila magdadalawang isip na pagtulungan ito at patayin. Wala akong alam sa mga sinasabi ninyo, pero kung ayaw ninyong maniwala at gusto nyo akong patayin, nasa sa inyo na yun. Handa ako lumaban para protektahan ang aking sarili, maski makipagpatayan pa ako sa inyo. Sa paggitgit ng galit ay nag-utos ng 5 aswang ang matandang lalaki na atakihin ang binata, pero sa huli ay walang kahirap-hirap sila nitong pinabagsak. Muli itong nag-utos, pero sa pangalawang pagkakataon ay ganoon pa rin ang sinapit ng kanyang mga tauhan. Sa pangatlong beses naman ay hindi na nito na ituloy pa nang bigla na lamang lumitaw sa kanyang harapan si Minyong na seryoso ang mga matang nakatitig sa kanya. Walang kahirap-hirap na sinakal at itinaas sa ere ng binata ang matandang aswang na kalaban, at nang akmang lalaban na ito ay walang pagdadalawang isip na binali ni Minyong ang leeg nito. Bumagsak ito sa lupa na wala ng buhay nang bitawan siya ng binata. Umalulong at umangil naman ang mga aswang na nasa paligid na tila ba ipinapakita kay Minyong ang kanilang galit. Subalit hindi siya nakaramdam ng takot, bagkus natutuwa pa siya sa mga nangyayari. Marahan siyang naglakad papunta sa pinakagitna, saka siya nag-umpisang magsalita. Ngayon, wala na kayong pinagmamalaking pinuno. Kayang-kaya ko kayong tapusin kung gugustuhin ko, pero hindi ako ganun kasama. Hindi ko alam kung saan nagmumula ang aking lakas, pero kung papahintulutan niyo ako, ay pwede bang ako na lamang maging bago niyong pinuno? Gagawin ko ang lahat para lamang maprotektahan kayo. Magiging maayos ang sistema ng buhay ninyo at malilihis ko kayo sa maling landas na itinuro sa inyo ng dati niyong leader. Yun ay kung papayag kayo. Pero kung hindi, uumpisan na natin padanakin ng dugo sa lugar na ito. Ano? Walang aswang na kumilos. Tila ba nagpapakiramdaman ng bawat isa sa susunod nilang gagawin, hanggang sa isa sa mga ito ay inilantad ang sarili. Tumayo ng diretsyo malapit sa kinaroroonan ni Minyong, saka ito dahan-dahang lumuhod at yumuko. Maya-maya pa'y sumunod na din ang iba na ganoon din ang ginawa, hanggang sa umayo na din ang lahat ng mga aswang. Natuwa si Minyong sa naging resulta, kaya muli niyang kinausap ang mga ito ng masinsinan. Lahat ng aswang ay nakinig at nagagawang humanga sa binata dahil sa pinaparamdam nitong sensiridad sa kanila sa lahat ng kanyang sinasabi. Hanggang sa maungkat ang isang usapin na mula sa mga aswang din mismo kung ano ang tunay na pagkatao ni Archie at kung ano talaga ang pakay nitong makuha. Unti-unting naliliwanagan si Minyong ng mga sandaling yon, at ang mga matalinhagang payo sa kanya nila kay Igo ay tila ba nagkakaroon na rin ng kaliwanagan ang lahat. Kung ganon, ay tama nga ang sinabi sa akin nila kay Igo bago ito mawala, na ang lahat na nagpapakita ng mabuti ay huwag masyadong pagkakatiwalaan, at ang inaakalang masama na sa bali-balita lamang nililika ay sila pa ang tunay na may mabuting kalooban. Hindi man ganyan ang kanyang pagkakasabi, pero ganito ang gusto niyang ipabatid. Isang plano ang nabuo sa isipan ni Minyong. Lahat ng mga aswang na umanib sa kanya ay kasama sa pagtupad nun, at isa sa kutuparan nila ito sa lalong madaling panahon. Tinitiyak ng binata na papabor sa kanila ang lahat, wag lamang silang mabulilyaso. Maski wala nang ilalaban si Archie, ay sapilitang inayos pa rin nila ang lugar na pagdadausan ng paligsahan.
tuloy pa rin ang pagdaos nila ng palaro laban sa mga aswang na gabunan. Napapasabi na lamang sa sarili ang binatang mayaman na sana ay magmilagro at buhay pang magpakita sa kanila ang binatang si Minyong Demonyo. Hanggang sa dumating na nga ang itinakdang araw ng paligsahan, aligaga si Archie habang papalubog ang araw. Tagaktak ang pawis nito dahil alam niyang wala nang patutunguhan pa ang lahat ng kanyang mga plano kundi sa isang kabiguan. Dumating ang mga aswang na gabunan na kompleto ang manlalahok. Bawat isa ay may karga-kargang mga bata na mahimbing nang natutulog. Kasama ng mga ito ang kanilang pinunong nakangiti. Napapalunok naman ng laway si Archie at ang driver nito dahil sa kaba at pangambang bumabalot sa kanilang pagkatao. Pagkarating sa itinakdang pwesto, inumpisahan na ng hari ng mga gabunan ang paghamon sa pangkat ni Archie at palabasin ang ipinagmamalaki nilang mandirigma. Hindi naman makakibo ang mayamang binata dahil wala naman talaga siyang ilalabas. Inilibot pa niya ang paningin at nagbabaka sakaling may voluntaryong isa na lalaban sa mga ito, subalit nabigo siya. Hanggang ngayon ay hinihintay pa namin ang aming pambato. Subalit mukhang may abiryang naganap, kaya hanggang ngayon wala pa siya. Ikinalulungkot ko sabihin na kung maaari, ipagpaliban na muna natin ang labanan. Bigyan niyo pa kami ng konting palugit para makahanap ng panibagong mandirigma na itatapat namin sa inyo. Pero tumawa lamang ang hari ng mga gabunan at tila ba na insulto sa mga nangyayari. Sinabi nito na kung ganoon lang naman ang mangyayari ay lalapain na lamang nila ng sapilitan ang mga hawak nilang mga bata at nang akmanan nilang kakagatin ng mga ito ay isang lalaki ang umalingaw-ngaw ang boses na bahagyang nagpatindig ng balahibo ni Archie na may kasamang tuwa pero may halong pagkabahala. Sandali lang! Nandito na ako. Pasensya na kayo ha. May importanteng bagay lamang ako tinapos. Pero tuloy ang laban. Umabot naman ako, hindi ba? Minyong! Buhay ka! Hindi magawang lakasan ni Archie ang boses na aligaga ang mga mata sa paligid. Gusto niyang makasiguro na walang ibang nakakarinig sa kanyang mga residente. Oh, Boss Archie! Bakit tila nakakita ka ng multo ah? Buhay ako! Buhay na buhay! Tutuparin ko ang pangako ko sa iyo. Ililigtas ko ang mga bata at lilipulin ang mga gabunan na yan. Hindi naman sa nabigla ako pero paano ko nakaligtas? Ibig ko sabihin hindi na mahalaga yon, Boss Archie. Ang importante buhay ako at hindi sumira sa usapan. May palabra de honor ako, bossing. Hindi kagaya ng iba na kayang Tomb Raider ng kasabahan. Makuha lamang ang ninanais. Mas masahol pa sa duwag ang mga nilalang na ganon dahil bahagang buntot at walang pinangahawakang dignidad. Mga sakim sa kapangyarihan. O paano? Uumpisahan ko na ba ang laban ha, Boss Archie? Parang binagsakan ng langit at lupa ang binatang mayaman ng mga sandaling yun. Tagos kasi sa kanyang pagkatao ang lahat ng sinabi ni Minyong sa kanya. Nayurakan ng sobra ang kanyang prinsipyo, lalong-lalo na ang kanyang pagkatao. Nanlisik tuloy ang kanyang mga mata na tumitig sa binatang marahan na naglalakad palapit sa mga gabunan. Mamaya ka sa akin, Minyong. Pagsisisihan mong pampabasto sa akin bilang amo mo. Kung di ka mamamatay sa kamay ng mga aswang na yan, ay sinisiguro kong sa kamay kita kikitla ng buhay. Wala pang bumasto sa aking pagkatao ng ganito. Ikaw palang animal ka. Napapabulong sambit ni Archie. Hindi may paliwanag ni Archie ang pag-aalab ng dibdib niya sa galit ng mga sandaling yun. Namumutla na rin siya at nanginginig ang mga labi dahil sa pagtitimpi. Pero nagagawa pa rin niyang dalhin ito at kontrolin kahit na papaano. Pagdating sa gitna ng fighting area ni Minyong, ay kinausap niya ang hari ng mga gabunan. Sinabi naman ito sa binata na may pagbabago sa labanan. Sa gabing yun ay matatapos ang paligsahan dahil ang lahat ng gabunang makakalaban ay nagsidatingang lahat. Wala namang pagtutol na nanggaling kay Minyong.
Nagumpisa ang laban at ang unang nakalaban ni Minyong sa mga gabunan ay ang binata rin na kagaya niya. Sa tansya niya ay kaidaran lamang niya ito, pero mas lamang ang kisig ng pangangatawan kumpara sa kanya. Pagtagpo nila sa gitna ay kaagad nang nagumpisa ang bakbakan. Nagpalitan sila ng kanya-kanyang pag-atake. Tumagal din naman ang ilang minuto ang palitan nilang yon hanggang sa bumagsak ang gabunan sa isang suntok sa sikmura. Namilipit ito sa sakit at nagkakakawag sa lupa habang nakabuluktot hanggang sa mawalan ito ng buhay. Halata naman sa mukha ng mga hari ng gabunan ang pagkadismaya, samantalang si Archie naman ay lihim na natutuwa sa magandang resulta. Ang sumunod na gabunang lalaban ay hindi bababa sa 40 ang edad. Mas matangkad ito kumpara sa naunang gabunan na napabagsak na ni Minyong. Mas mabilis din ito ng bahagya, kaya nagagawa nitong daplisan ang binatang dayo, pero hindi sapat para mapatumba niya ito. Aba, malakas ka din ah. Pwes, tingnan natin kung kaya mong tagalan ng mga suntok ko. Mas binilisan din ni Minyong ang pagpapakawala ng walang habas niyang suntok hanggang sa mapuruhan niya ang lalaking aswang at bumagsak na din ito sa lupa nang hindi na gumagalaw pa. Dahil doon ay hindi na binigyan pa ng pagkakataon ng mga gabunan na makapagpahinga si Minyong, dahil habang may tumutumba sa kanila ay kaagad namang may umaakyat para lumaban. Nahalata naman yun ni Archie, pero wala siyang pakialam dahil para sa kanya ay malapit na niyang makuha ang matagal niyang inaasam na maangkin. Ang pinakamalakas na bertud ng hari ng mga gabunan, at kapag nagabi ito ni Minyong ay saka pa lamang siya kikilos para makuha ito. Lahat ay planado na kay Archie. Magandang pagkakataon na lamang ang kanyang pinakahihintay para ito'y kanyang isakatuparan. Humigit sa 1 oras pa ang itinagal ng laban hanggang sa ang hari na ang natitirang kalahok sa mga gabunan, samantalang si Minyong ay hindi pa pinagpapawisan. Wala nang paligoy-ligoy pa. Pagkatanggal ng hari sa magaran nitong kasuotan ay kaagad na itong kumilos para umatake. Halos parehas lamang sila ni Minyong ng ipinapamalas na lakas, pati na rin sa liksi ng pagkilos. Walang gustong magpatalo. Lahat ng binibitawan nilang pag-atake ay may pambihirang lakas, pero gaya ng mga nauna ay napupuruhan din sa huli at bumagsak sa lupa ang hari ng mga gabunan, kasabay nun ang pag-alingaw-ngaw sa buong paligid ng isang putok ng baril. Tinamaan naman si Minyong sa dibdib, kung kaya't sumunod itong bumagsak sa lupa nang hindi na kumikilos. Parang asong ulol naman si Archie na tuwang-tuwa. Ikinabigla ng ibang mga residente ang ginawa niyang yun, pero ang mga panig sa kanya ay nagsipalakpakan. Sa akin ang huling halakhak! Ako na ang magiging pinakamalakas na nilalang sa buong mundo! Mapapasa akin na ang bertud ng pagiging gabunan ng hari! Malakas na halakhak ang pinapakawalan ng binata habang lumalapit ito sa hari. Subalit nabigla siya nang bigla na lamang itong tumayo kasabay ng iba pang mga gabunan na kaninay nakahandusay sa lupa na napaslang na ni Minyong. Anong ibig sabihin nito? Mga patay na kayo, hindi ba? Pinatay na kayo ni Minyong, pero bakit buhay pa kayong lahat? Sumunod na namutawi sa paligid ay ang halakhak ng hari kasama ng kanyang mga nasasakupan, at ilang sandali pa ay kasama na dito ang halakhak ni Minyong na dahan-dahang tumatayo. Naghilom na din ang mga tama nito ng bala sa dibdib na mas lalong ikinalaki ng mga mata ng binatang mayaman. Minyong, buhay ka! Hindi ka patay! Imposible! Kita mo naman, di ba? Buhay ako at hindi ako multo, Archie. Nahulog ka sa aming patibong. Lumabas din ang totoo mong pakay. Kaya ka nagtatag ng ganitong paligsahan. Wala ka, Archie. Mas sakim ka pala sa pinakasakim. Mga nagbagong buhay na ang mga aswang. Ginawa mo ng masamang kwento
para lamang tugisin sila para sa sarili mong kagustuhan. Pwes, pasensya na. Pero hindi ganun katanga ang mga aswang, lalong-lalo na ang mga gabunan, kung yan ang inakala mo. Mga kasama, bigyan sila ng leksyon at protektahan ang dapat protektahan. Mula sa kadiliman ng gabi ay nagsiangilan ang lahat ng mga aswang na pumanig kay Minyong, pati na rin ang mga gabunan na nakipagkasundo sa mga ito para mapagtagumpayan ang mga plano. Na-corner ang lahat ng nasa panig ni Archie na nasilaw sa kayamanan ng binata hanggang sa isa-isa silang lapain ng mga aswang nang walang kalaban-laban. Ang mga natitirang residente namang galit na galit sa mayamang binata ay kukuyugin na sana siya ng mga ito, subalit hindi nila na ituloy dahil sa may hawak itong baril. Nasa likod lamang niya ang kanyang driver na may hawak na shotgun habang kalmado lamang. Ano? Hindi nyo kayang lumapit, no? Hindi kayo sasantuhin ng shotgun ni Manong kung magtatangka kayo. Ano? Lapit kayo! Sa muling pagkakataon ay nagpakawala ng malutong na halakhak si Archie. Subalit natigilan siya nang marinig niya ang pagbagsak ng mahabang baril sa kanyang likuran. At paglingon niya rito ay wala na ang driver niyang matanda hanggang sa narinig na lamang niya na sumisigaw ito at humihingi ng tulong habang nilalapa siya ng mga aswang. Napasabunot sa sariling buhok si Archie na hindi alam ang gagawin at tila ba nawawala na sa sariling katinuan. Minyong, maawa ka! Nasa kotse mahigit 1 milyong halaga ng aking pera. Sa'yo ng lahat ng yon, kasama ng aking sasakyang mamahalin. Buhayin mo lang ako at iligtas sa mga aswang na ito. Ibigay mo na rin ang bertud ng pagkaaswang ng Haring Gabunan. Maawa ka! Nakikiusap ako, Minyong. Parang awa mo na. Madali lang naman akong kausap, Archie. Salamat sa maraming pera at kotse. Taos puso ko yung tinatanggap. Pero ang iligtas ka sa kamay ng mga nilinlang mo mga aswang. Patawad, pero hindi ko yung magagawa. Dahil alam mo kung bakit? Kasi isa na ako sa kanila. Isa na akong tunay na minyong demonyo. Nasa aking katawan na ang bertud na tunay na hari ng mga gabunan. Sila kay Igo. Anong? Wag! Hindi! Pinagpiestahan ng mga aswang ang katawan ni Archie. Pinagpira-piraso nila ito hanggang sa walang matira kung hindi buto na lamang. Nilapitan naman ni Minyong ang hari ng mga gabunan para kausapin. Mahal na hari, salamat sa pakikiisa nyo para mapagtagumpayan ang aking mga plano. Hiling ko sana manumbalik ang kapayapaan dito sa probinsya ng Sierra Madre. Huwag na sana kayong mamirwisyo ulit ng mga tao. Isa pa, iiwan ko sa inyong pangangalaga ang bertud nila kay Igo. Dahil hindi ko po ito pwedeng dalhin sa syudad Sapat na ang pera nakuha ko kay Archie. Muli, maraming salamat mahal na hari. Hayaan nyo, dadalawin ko kayo rito ng madalas. Sa pamamagitan ng pagtapik sa balikat ay sumang-ayon ang hari sa gustong mangyari ng binata. Ang natitirang mga residente sa nayon ay tinulungan pa ng mga gabunan at aswang na makabalik sa kanilang mga bahay para ayusin dahil sa pagkasira ng mga ito sa naganap na labanan. Pagkatapos noon, nagpaalam na din si Minyong sa mga taga-roon at sa mga aswang. Inihatid naman siya sa magarang kotse na may laman na limpak-limpak na pera. Nakabalik naman siya ng matiwasay sa syudad. Ang karanasan niya sa probinsya ng Sierra Madre ay sinarili na lamang niya at ibinaon sa limot. Ang importante, ngayon ay may sapat na pera na siyang magbagong buhay at may kakayahan na siyang tumulong sa mga nangangailangan. Boss Archie, kung saan ka mga naroon, salamat Kahit na papaano, nakagawa ka pa rin ng kabutihan dahil sa pamamagitan ng iyong pera, nagagawa ko ng mapalago dahil sa mga ipinundar kong negosyo. Nakakatulong na ako ngayon sa mga kapuspalad at sa mga taong wala nang kakayahang magtrabaho. Kung nasan ka man, diyan ka lang! Natatawa pa ang binata sa huli niyang sinabi. Simula ng araw na yon,
ay hindi na kinakatakutan ang pangalang demonyo. Dahil gaya ng sabi nila kay Igo ng mga salitang matalinghaga, ay ganon din ang ipinapakita ngayon ni Minyong Demonyo sa kanyang mga kapwa na ang kinikilala nila noong Sanggano, Basagolero, Siga at Barumbado ay may totoong busilak palang kalooban at ipinagkaloob ng Panginoon para tumulong sa ibang tao. Wakas.